Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Isang nakakagulat na balita ang lumabas kamakailan. Si Kuting ay kinasuhan ng Korte Suprema kaugnay sa di umano'y sabuatan sa illegal na operasyon ng pulburon. Dito nga natin makikita na talagang ibinunyag sa investigasyon na may ilang mga opisyal din na sangkot sa umano'y mga sindikato na kinabibilangan ng mga negosyante at ilang tauhan ng lokal na pamahalaan na kumpirma rin ng mga otoridad na mayroon daw umano silang malawak na network na nagpapakalat ng mga pulburon sa mga pamilihan. Sa pag-usad ng kaso, ipinahayag ng Korte Suprema na sisiguraduhin nilang lahat ng sangkot ay mananagot. Sinabi ng prosecutor na ang nasabing sabuatan ay matagal nang pinaplano at matagal nang isinakatuparan, kaya't mahigpit ang mga paratang laban kay Kuting at sa mga kasamahan neto. Naging malaking usapin ang pagputok ng balitang ito sa social media kung saan pinuna ng netizen ang kakulangan ng pamahalaan sa pagsugpo ng mga illegal na gawain na ito. Dahil nga naman talaga, kung titignan at pag-aaralan natin, ay talagang walang iba na protektor at mastermind ng pulburo na ito kundi si Kuting ng Norte, at talagang inaasa niya na magdudusa ang bansa natin dahil paghihiganti na lamang ang kanyang nasa isip. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ano ba plataforma mo bilang mayor na gusto mong maging mayor ng Caloocan? Hindi eh. Ang pinag-uusapan mo pa rin si Duterte. O ito ha, panoorin nyo. Let's bring in our next guest, former Senator Sanity Canada. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Good afternoon, Senator. Magandang hapon, Senator. Sir, long time no see. Sir, start off with ang sabi kasi ninyo, naibigay na yung, I think, transcript sa ICC dun sa Senate hearing. Pero sir, what's the next step there? Okay, nabigay na. Will it need to be certified o ano man for things to move forward? Ganito po, ang procedure po kasi ng ICC, meron silang proseso ng validation. So kami po bilang una sa mga Grabe, no? Talagang confident siya na parang sinasabi niya ang dami niyang alam sa ICC. Alam mo kung ako sa iyo, Trillanes, napahiya ka na nga eh. Napahiya ka na nga doon sa malimong prediction na lalabas na yung warrant ni Duterte ng June o July. Mali na nga yung prediction mo na yon. Sana na nahimik ka na lang. Diba? Sana ho mahimik ka na lang, yung bibig mo medyo itinigil mo na. Kaya lang hindi eh. Ayaw mo talagang tumigil. Eto ka na naman, nagpipiling ka na naman na may alam ka sa loob. Diba? May ganyan ka pang alam eh. Yan di ba yung nagsabi sa'yo na July lalabas ang warrant? Nagpapaniwala ka pa rin. Hindi nga lumabas eh. Ba't ka naniniwala? Pambihira ka, oo. Una nag-file ng communication ay kumaga lahat ng mga communication na na-file namin before ay na-validate nila. Tapos through the years, nagkaroon na ng proseso kung paano kami magbibigay ng additional information. Pero yung mga information na yon, iba-validate pa rin nila through their own internal procedures. Cross-check, kumbaga. Ito naman, mga open source, open sources yan. So, hindi yan yung kagaya dito sa korte natin. Senator, kailanganin ba ng certification? Kasi yun ang sinabi sa amin ni Coco Pimentel nung isang araw eh. Kung gagawin daw sa evidence yung mga transcripts, kailangan daw ng certification ng subcommittee, Senate Blue Ribbon. Kailangan ba humingi ng ICC doon? Hindi po. Yun nga po, I was explaining, yung mindset kasi ng mga abogado dito sa Pilipinas, akala nila yung proseso dito is ganun din kagaya sa ICC. Yung ICC, meron po
Nakakatawa talaga ito si Trillanes. So, talagang sinasabi niya, hindi kasi yung mga abogado dito, ang tingin kasi nila sa ano dito sa mindset nila tungkol dito sa sa ICC, parang ganito eh. Mali sila diyan eh. Alam mo may alam talaga. Hindi, mali sila diyan eh. Ganito kasi talaga ang proseso diyan eh. Alam mo, daming alam talaga. Iba ka talaga. Silang proseso ng validation. Kasi nga, ang assumption nila is a government may not be cooperative, may be hostile. So, itong mga ito, kung hindi nila ibigay yung certification, therefore, hindi na aandar. Hindi po. The way the ICC investigations work, meron silang sariling validation process. Kaya itong po mga sinasabi ng mga abogado dito sa Pilipinas, Iba. hindi po yan. Iba po yan. So sanay sila dito sa domestic justice system. Sa ICC na, Feeling abogado, Brad. Feeling abogado ka talaga. Hindi ka na talaga nahiya, no? a public statement, halimbawa ni Digong, is evidence already. No, kahit public statement, it's already an evidence against him. Yan po. So, meron silang, while liberal yung kanilang evidence taking, pero very, rin sila, very tedious din yung kanilang validation process bago nila ipepresenta yun. Kaya, merong proseso. Ako po, nung nag-transmit ako, it was duly received. So sila na ngayon po ang mag-validate nun. Pagka na-validate nila yon through their own processes, hindi po kailangan ng certified true copy ng kung sinong dito. So po yun? Valid na po yun. Senator, sabi ni Attorney Conti, yung ICC daw maglalabas ng international warrant probably ngayong November or December. Nag-agree ba kayo doon sa ganung klaseng statement ni Attorney Conti? Hindi, hindi po ganyan yung nakikita natin. Yung Attorney Conti na yun, yung po yung sa ICC na, tatandali, kukunin ko yung ang talagang description niya, Attorney Conti, ng ICC. Ayan, pakita na. Okay, so sinasabi niya, ito. Sinasabi niya, ICC Assistant to Counsel. Okay, yan po ang kanyang description. So, para lang ho sa natin, ang kaalaman po natin. Ibig sabihin, yan. Secretary General o National NCR Chapter, National Union of People's Lawyer, siya founding member, yan. Yung mga kanyang description. So, siya daw yung counsel, okay? Ng ICC na nagpo-persecute, okay? Pero sabi ni Trillanes mas may alam pa daw siya. Sabihin, hindi daw katulad ng sinasabi nito ni Attorney Conti. Okay? Ang kanyang description is ang assistant to counsel ng ICC. Okay? So yan po. So iba daw yung nakikita niya. Ayaw niya talaga magpauna. Ayaw niya yung yung mauunahan siya sa impormasyon. Gusto niya siya talaga yung bida-bida, di ba? Kabagay kasi siya yung nagmamagaling diyan sa ICC, ala naman iba pa ang makakuha ng credit. Unahan sila diyan. Di ba? Tuloy natin. Kasi gaya nga nung sinabi ko sa inyo po the last time, back in the second quarter of this year, around April, ready na sila to file the application for warrant kasi na-reach na nila yung probable cause threshold. Bakit wala pa? Ito sabi mo. Ang estimate ng mga informante natin dun sa ICC, ilalabas ito ng yung warrant naman ng June o mag-spill over sa July. Ang tindi ng source mo, Brad. Ang tindi ng source mo. Ako din, mamaya may source din ako. Easy ka lang, ha? May sasabihin ako sa yung source. Ito. However, because of the statement early on ng government officials natin,
that they will not cooperate and et cetera. Ngayon, tinaas po ng prosecutor yung threshold from probable cause to certainty of conviction. Why? Kasi kung i-file nila application for warrant na probable cause lang yung ebidensya nila, tapos pagka na-issue yung warrant, magsara yung pinto ng Philippine government to provide additional evidence, ang mangyayari doon sa kanila, mapipitin sila, ma-acquit si Digong kasi probable cause lang yung evidence. So nung second quarter of the year, tinaas nila to certainty of conviction. Kaya umabot tayo dito sa panahon na ito. Nax. Nakukuha niyo yung palusot niya. Noong una daw kasi probable cause lang. Kaya supposedly lalabas ng June and July. Okay, yun yung palusot niya. Since tinaas daw yun nila yung standard para sure na makonvict, hindi lang probable cause, di ba? Yung certainty of conviction ang parang hinanap ng ICC. Kaya daw na-delay. Ang bira ka talaga, Trillanes, oh. Basta makapagpalusot ka na lang, ano? Sinabi lang nila, based sa aking information, na the most that they can provide was a blue notice which they released nung early July na ipinasa ko po sa inyo. So ngayon, nandito tayo, sa punto na to, inaabot nila yung certainty of conviction threshold bago pa lang sila mag-a-apply ng warrant. Then, ano yan ulit, mag-aantay ka ulit ng 1 to 2 months for the actual warrant to come out. So may ganun po. Kaya, Early I'm next not year. optimistic to say na hopefully, sabi ko nga, it will come at the least expected moment for them, which is most devastating. Sir, may kaibigan po ako nagpadala sa akin ng mga screenshots ng ICC website dun sa vacancies. Naghanap daw ang ICC ng freelance field interpreters in Cebuano and in Tagalog or Filipino. Deadline ng applications December 31, 2024. I don't know what you make of this. Pero nga akong kilala nag-apply na from the Netherlands na Pinay. Pinadala lang sa akin eh. But do you see anything here? Actually, meron na po silang mga nakuha na interpreters, no? At siguro ito mga additional lang. Pero kung ang iniisip nung mga mga maka-Duterte na pwede sila magpalusot ng mga mga agents o kung ano man, again, very tedious yung vetting process. Pero iba. Kumaga magugulo. So ito yung sinasabi ni Trillanes, okay? Yan yung sinasabi niya na ang update daw, more or less palabas na daw uli yung warrant. Ang tagal yung warrant na yan, ha? Anyway, kasi na-interview siya dito because of the Senate hearing na nangyari nitong recently. So tinanong din si Escudero tungkol dito, kung may alam po ba ang Senado tungkol sa ICC, kasi ang daming alam ni Trillanes eh. Pakinggan nyo yung sagot ni Escudero, ha? Forward na natin. Natakil na nga natin yan eh. Ito na yung sagot niya tungkol dyan sa ICC naman. Okay? Kasi pinagpipilitan ng mga media. Ito mga media din talaga eh. Ang hilig talagang gumawa ng istorya eh. Pasok. As a lawyer, he knows the difference between the two. So sir, pwede bang i-take advantage ng ICC yung mga sinabi kahapon ni former President Duterte? Again, I have no idea about this ICC. I keep on reading about it, but no formal communication has been sent to me as Senate President. No formal communication has been sent to the Senate about that. And whatever I read about ICC is only from Filipinos who claim to be talking to them. Sabi niya, kung kami yung tatanungin, kami po yung nakaupo eh. Kami po yung senador, kami po yung nag-imbestiga. Kung ako yung Senate President, kung kami yung tatanungin, wala pong kumukontak sa amin, wala po kaming alam, wala.
Basta ang alam lang namin, nakikita lang namin, nababasa namin sa mga payagan, pinapalaki ninyo. Tapos, nanggagaling lang sa Pilipinong hindi naman taga-ICC. Yun ang sinasabi ni Escudero dito eh. Di ba? Panoorin nyo. I have no idea about this ICC. I keep on reading about it, but no formal communication has been sent to me as Senate President. No formal communication has been sent to the Senate about that. And whatever I read about ICC is only from Filipinos who claim to be talking to them. Sino pa ba? Walang iba ko hindi. Si Trillanes. Who claim to be talking to them. Ba't natatawa ka? Ha? Walang tawanan. Ganun ikaw talaga. Kasama mo yan dati. Tinatawanan ninyo. Huwag mong tawanan, cheese. Just say cheese. Hindi kasi alam mo yan ang nangyayari talaga sa mga yung mga mahilig lang maki-chismis, yung mga makimarites. Sinasabi ngayon ni Jesus Escudero, kung kami ang tatanungin nyo at kung ako bilang Senate President, walang nakikipag-coordinate sa amin o nanghihingi ng anything, transcript o whatsoever. Kasi di ba kiniklaim ni Trillanes na yung transcript daw kukunin na mere pronouncement sa telebisyon ay kukunin na kaagad. Hindi ko ganun yun. Dapat to talaga may dokumentado ho yan. Hindi pwedeng, narinig lang namin. Okay na yun. Kailangan may document po yan. Siyempre, kahit pa paano, somehow may request po dapat. Di ba? Libre naman po. Pwede namang kunin. Sabi niya pa nga dito, i-upload nila sa Senate page pero i-upload pa lang. So yung sinasabi na naman ni Trillanes na kesyo dahil doon sa nangyari sa Senado, parang na-update yung ICC, isa hong malaki na namang haka-haka. Isa na namang malaking talaga. Naku, wag na natin sabihin. Pero walang formal communication or letter from the ICC for me to actually make an educated evaluation of what they will do or where they are right now in the current situation. Paano kung dumating yung punto na formally i-request nila na mahingi yung mga... Talagang si ate, diin na diin. Gusto talaga makulo si Duterte. Bakit ba? Nahirapan ba yung istasyon nyo? Nataksan ba yung mga boss ninyo? Ni panahon ni Duterte, kaya talagang push na push kayo? May kanta ako sa'yo. Push. Ay ba pala, touch pala yun. Kala ko push. A document. It is a public document. Again, kayo nga, bibigyan ko eh. Kung ayaw ko magbigay, ikaw na magbigay. Again, it's a public document. They can easily get access to it. We will most likely even put this in our website. So, ibig sabihin, wala pa. It's a public document, we will give you and we will put it sa website. So wala pa at that time. Sabay ho itong lumabas itong mga interview na ito. So sa madaling salita ho, mga kababayan, may iba na namang mundong ginagalawan po si Trillanes. Hindi ko alam kung sino bumubulong sa kanya. Yun ang totoo. Alam mo kasi Trillanes, kung ako sa'yo kasi mag-concentrate ka na sa local, tumatakbo ka mayor hindi. Mantakin mo, hindi ka nga kilala ng mga tao doon, di ba? Hindi, walang biro. Hindi nila alam kung sino ka. At saan ka? Hindi nga nila alam, taga doon ka Hindi ako nagbibiro. Alam nyo, galing po ako doon sa Caloocan bago po ako nagpunta dito. Alam nyo, tinatanong ko yung mga tao, hindi nila alam na taga Caloocan ka. Magparamdam ka naman dyan, puro Duterte ang nasa isip mo. Di ba? Huwag ganun. Napapabayaan mo na yung yung pangangampanya mo. Kawawa ka naman. O kulelat ka dyan sa kalaban mo. Di ba? Kulelat ka. Kahit anong propagandang lumalabas sa TikTok na pumapantay ka na kunwari. Eto mga kababayan papayag pa ako na pumapantay siya sa survey kung kilala siya doon sa Caloocan. Kung alam na taga Caloocan siya. Hindi nga alam ng mga taga-Caloocan na si Trillanes taga dyan. Hindi nga nila alam na tumatakbo pa yan dyan. Paano na anak ng wedding na survey yan. May lumabas kasi na survey na kayo pumapantay-pantay daw.
Alam mo naman to si Trillanes, ang hilig sa buladas nito eh. Ang hilig nito sa mga imbe-imbento eh, di ba? Hindi, walang biro. Ngalala niyo yung bank account na before 2016, bago ho mag-eleksyon, yung bank account ni Duterte, di ba? Few days bago ho mag-eleksyon, nilabas niya yun. Tapos, tamang-tama, buti nasagot kaagad at nag-issue ang BPI na walang account si Duterte ganun. Nakalimutan na ng taong bayan kasi nanalo na si Duterte. Pero sandali, wag ho natin kakalimutan. Pinabulaanan po yan ni mismong si Attorney Panelo. Siya ho kasi ang kumuha ng certification na there is no account sa BPI. So, ibig sabihin, imbento. Itong survey kaya diyan sa sa Caloocan na pumapantay sa kuno. Naku po. Alam mo ang magandang ipa-survey mo sa Caloocan? Kung kilala ka, ilagay mo diyan, kilala nyo ba na si Trillanes ay taga Caloocan? Baka doon pa lang talo ka na eh. Mga siguro magsabi 90% na hindi ka nila alam na taga Caloocan. Hindi, walang biro. Kasi ito ka na naman. Pinakikialaman mo pa yung nasyonal. Kawawa ka naman. As part of transparency. So, there is no difficulty in obtaining that. And there is no issue regarding that. Okay, Sandra, and then Mayan. Yes, Sans. So yung kahapon, sinabi rin ni Senator Coco na parang next hearing daw unahin nila yung mga victim. So, but at the same time, sinasabi ni President Duterte kahapon na tapusin na natin to dahil yung kailangan pa daw niyang... Ayan, tapos na po yun sa issue ng ICC. Pero ito yung sinasabi ko sa inyong, sa tingin ko, mukhang malabo pa as of now, ha? Sa tingin ko lang naman po kasi nakarma nga ho eh. Ayoko sanang gamitin yung salitang nakarma, pero papakita ko lang po sa inyo, ha? Yung chief prosecutor, ha? Kasi 'di ba sa korte, parang ano yan eh, may yung piskal na magiging prosecutor, siya ay magpo-prosecute dun sa taong idinimanda, 'di ba? So yung kanilang chief prosecutor ngayon ay nahaharap sa matinding issue. Ayan po, yung ICC chief prosecutor facing staff calls for external inquiry into sexual misconduct claims. Nakuha ninyo mga kababayan. So ngayon, may kinai-involve pang itong chief prosecutor nila ng ICC. Ito yung masasabi nating uusig. Kaya nga chief prosecutor eh. Siya ho ang isa sa mga matinding magpo-prosecute. Ganito, sabi ko nga eh, ang pangit pakinggan kasi hindi ako naniniwala sa karma. Pero alam mo, ang tadhana, ika nga, pag ikaw talaga ay binweltahan, talagang mayayari ka. Bakit o kanyo?